Ang sining ation, makaturan di na ko makapadugay, akon kamo ginapawis pagtindog sa pagtahod sa alagad sa Ginoo. This time, ako na yata ka panahon sa pastor sa Bacolod Church Apostolic sa Fortune Town, Pastor Vicente Ibanez. Ang tanan magasiling, God bless. Pastor Vicente Ibanez. God bless you, son. You may take your seat for a while. To preach to you, I endorse this man of God to represent my prayer. So my preaching has been delivered and God really works. So I believe nga hindi lang ko gina-introduce diri, kundi ginahatagan ako sang chance nga mag-proclaim sang pulong sang Dios sa mga ginabalaan sa Ginoo siningaga. So may I request everybody to please all stand with me. So our foundation verse is found in the book of Hebrews chapter 11 verse 1 and 2, and it says, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good testimony." May I request Bishop Concepcion to please bless the message. Dear God, your words are so precious and powerful that every time, Lord, this will be delivered by your servant. This will not turn to your void, God, but this will surely accomplish to the things that is in according to your purpose and design. Lord, as we come before you humbly, together with your servant, Lord God, I pray, Lord, for your special anointing to be upon him right now, that he may speak your words accordingly. Whatever be that you are going to put something in his heart, Lord, so be it. Use him for your glory and honor. Thank you, Jesus. We love you. And also I pray for the congregation, Lord. Help us to become receptive to your words. Help us, Lord, to understand. Help us, Lord, to cherish and love your word today, so that we can keep your words inside our hearts, Lord. In the name of Jesus, this is my humble prayer. Amen. Amen. You may take your seat. Atong palakpakan ng Diyos, mga kuturan. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Thank you, Lord. Magas ko anay kadali. Para nga abi itap ang mga tupad. Ang balon siya nga God will bless you today. So at least nakita ko ang mga yuhom ninyo. Ito pa nga kaseryoso, gid ka tama. Doon nakulbaan ko daan mag-preach nga wala may nagayuhom. Hindi ko kabalo kung diin ko dampi mabutang sang lugar ko. Amen. Praise God. Ang aton nga subject sini makuturan nga aga nagasiling, the best is yet to come. Gusto nyo ni nga title? Amen. The best is yet to come. Sa liwat, tap your friends, kambala, brad or sis, the best is yet to come. May mga hando man kita sa aton nga kabuhi. Amen. When we speak about dreams or ambition, kadamo lang mga bagay, and I hope and pray nga na-include dira ang ambisyon naton, nga improve naton ang pag-alagad sa Dios. Amen. Praise God. Now, gusto ko i-extract ini nga mga areas, ini nga mga lines, ang the first two verses in Hebrews chapter 11, in which the context of the chapter speak about legends of believers. Mga legendary ini sila sa pagtuo. Amen. Hindi ko magsala, madamo ng abises, gindala ini siya nga dinalan sa pagwali. I hope and pray nga
may makita kita diriya nga mga bagay nga maga-improve sa aton, nga makasiling kita, yes, the best is yet to come. Amen. Now, faith is the substance of things hoped for. Damo na mga pastor, preacher nga gusto mag-extract ano gid ang meaning ng faith. Well, in fact, hindi madali i-define kung ano ang pagtuo. Kung hindi ta maintindihan, nagsigi lang kita pangunahuna ano ang pagtuo, pag hindi naton gid maintindihan ano ni siya nga mga bagay. Well, I have my advanced lesson kung gaan sang Dios sang chance nga makapatindog sa nga Bible school, gina-deliver ko niya sa teaching. Siguro hindi gid hindi madali kag hindi or kulabuson ang mga panahon nga i-deliver ini siya tungod nga naka-teaching base ang ini siya nga lesson. But I have to deliver this morning sa mga areas, mga portion lamang sini nga nangin related sa subject nga ako nga ipagawali sini nga takna. Now, ang pagtuo na base sa hindi naton makita. That's why kung manabaw aton pag-insindi, magasiling lang kita, basta hindi makita pagtuo ni siya. Pag makita na, hindi na pagtuo. That's why ang Biblia nagsiling, it is based on faith, not by sight. Ang tao mga kuturan, natugas siya sang Dios base sa mga senses. And are you familiar with senses nga ginatudlo sang aton nga secular school? Pila ka senses ang ara? 5 ka senses. Okay. Kung bisan hindi tanan ni i-mention, daw sa lado tanan ni siya tungod ara na sa aton. But I want to tell you this morning about the most effective and powerful sins God had given to us nga hindi pa masyado na-explore. Okay? Ano ay han? Siling sang iban, ang ikaanom nga sins. Siling sang iban, common sins. Okay. Well, gusto ko matandaan ninyo ikaanom nga sins. Okay? Are you ready? This is the sins of good imagination. That is spiritual sins. Do you believe everything in this world started in imagination? Wala ay bagay nga na-create sang tao sa kalibutan nga wala nag-umpisa sa imagination. May ginapatindog mo sa bunga building, na church building. Ang tsura sina tapos na sa nag-imagine sang church kung paano ina siya i-construct. So, I want to draw your attention this morning. May bagay sa kabuhi mo nga hindi mo na-explore kag nagamit, rason nga hindi mo nagamit, ka hindi mo nahibaluan, pero ara inherent sa imo ang mga butang nga ina, halin pa nga gintuga ka. Kung nabalaan talang kuntani earlier time, base kung hindi ni sa nga kahimtangan subong may ara kita. That's why this morning I want to draw your attention and capture this message, the best is yet to come. Now, pagtuo. Ang pagtuo nga ginamention sa Biblia, I know nga this is talking about the coming of the Messiah because actually, this is actually written originally, ang faith naghalin kay Abraham. So, ang unod actually sang faith is no other than it's the promise. And that promise is our Lord Jesus Christ. Ang ilang pagtuo, bisan pa hindi nakita, from the time of Jeremiah, Ezekiel, Isaiah, siguro I think mga 700 to 900 years. Dugay pa katama nag-abot ang Messiah, and yet they still have continued in their faith. Bisan hindi nila nakita, but they believe mag-aabot. Sa nag-aabot na materialize ang faith. Nga ang tuod nga makahulugan kag meaning sang faith
ang isa ka bagay nga pagtuo nga hindi makita pero na-convert sa equivalent nga makita. Naga-manifest. Amen. Now, ang mga butang nga aton ginatuuhan nga hindi makita, ang mga butang nga mga bagay nga naabot sa aton nga imagination, bagay ini siya nga para sa imo, pero hindi mo pa nakuha sa sini nga panahon, but I am so sure and certain para ini sa imo. Praise God. Ang mga butang nga aton mga hinigugma ginatuuhan nga matabo, may kapasidad kag ikasarang nga matabo. Ang problema kisa ang pagtuo nga aton dapat tuuhan, ari kita sa piyak nga side amo ang duda kag kulba kag hadlok sa aton nga kinabuhi. That's why nga kikisa hindi naton ma-maximize ang potential may ara kita. Sometimes it's because of fear. The opposite side of faith. And the greatest fear is, or the greatest failure in life is failure without trying. Imagine mo, hindi ka nakasarang, hindi ka na nag-try, kaya hindi ka kasarang. Wala ka pa gani nag-try, hindi mo na kaya. So wala, may matabo sa aton. That's why kinahanglan naton makuturan ang isa ka kapasidad sa pangunahuna, the six sins God has implanted in us must work in our life. Dapat mag-activate ini siya. God has granted us this ability because you are the child of God. Ginpaboran ka sang Dios mga hinigugma, and I'm so sure nabatyagan naton ang pabor sang Dios kag dapat aton maklaim ang mga bagay nga para sa aton. There are so many things God has promised to us. Are you ready there in action? May ginahimo ka na bala sa sining nga bagay? O hanggang tingin ka lang? Wow. Now, ang problema sa aton abi, kisa daw gina-blame ko man, may gina-trace up ko man bala ang history, labi na sa mga apostolic, mga one God believing Christian. Siling ko, I think there is something wrong sa aton yang practice of serving God. Ang aton nga pag-alagad sa Ginoo naka-pattern halos even in these two verses. Sila nag-alagad sa Dios becomes legendary. The Bible tells us in verse 2, "For by it the elders obtain a good testimony." Can you imagine that if you will be given a chance to reflect this verse in your life? In your journey in serving God, anong mga testimony mo nga isugid sa dason nga henerasyon samtang nag-alagad ka sa Dios? While these people of God in the earlier time, mga katuran, kahibalo sila kung anong may kabuhi, may ara sila sa Dios. Kagamuni nga klase sang kabuhi nga pinagmamalaki nila sa satuson nga mga henerasyon sa ila kabuhi. Gusto nila panindugan ang kaayo sa Dios nga na-experience nila samtang sila nag-alagad. Kagamuni ang legacy nga mahatag nasugid sa dason nga mga henerasyon. And now I am challenging you, church. Gina-challenge na kamo sa kapasidad kung anong testimony may mahatag ka sa dason nga henerasyon. Hallelujah. Masibla ang imo nga pagkalawsi sa pag-alagad sa Dios, among pattern sang pag-alagad sa dason nga henerasyon. If you wanted things to be great, do great. The best is yet to come. Kay bangod ang nakita naton nga Kristo ginlansang sa cross. Hindi tadakita ang Kristo nga nagapungko sa trono. Wow! Hallelujah!
Ang dapat mga kauturan, kahibalo kita maginsindi sa mga bagay nga ginapresenta sa palibot sa mga katawhan sa Dios. We are not serving the dead God. Lain niya ang impact sa kabuhi kung ginipresent mo mga kauturan nga ang aton Dios nagpungko sa trono. Pero kung ang limitado nga pangunahuna naga-exist sa kabuhi mo nga ang Dios mga kauturan ginlansang kag pasundon kita sa kabuhi ni Kristo, ay nako. Bisan siguro sino hindi magupod. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the equipping of the sign of the saints of the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of faith and the knowledge of the Son of God, to be a perfect man, to the measure of the stature of the fullness in Christ. Very popular verses, right? Sa mga ang daan, ang dugay na din, ilan na ni kabalik-balik. Inyo gor Biblia ya, puno na nasang koret. Ha? Ini nga verse actually very popular in Ephesians 4:11 and 12. But I have to dwell here in the verse 13. Tell you, we all come. Hasta nga maabot kita. Meaning, this line tells us nga ang pagalagad sa Dios may lalabuton. Gusto ko iangat ang pangunahuna sa mga tumuluo. Since the time nga nag-alagad ka sa Dios, dapat nakaset na ang goal nimo. Ano nga klase ka nga nag-alagad sa Dios? Ano nga kahimtangan ang ma-achieve mo sang nag-alagad ka sa Dios? Wala gini naabot sa paminsaron ta nga nag-start ka sa pag-alagad sa Dios nga pigado, kag pwede ka mag-angat sa kahimtangan nga nag-alagad ka sa Dios. Budlay ang poverty mindset. Pag nag-alagad ka sa Dios, nga pangunahuna mo pigado ka gid lang. Biblan may sa sining ko sa six sins that everything started in imagination. I don't know if you are familiar with the author Napoleon Hills, who wrote the book Think and Grow Rich. Siya makuturan na minsar nga ang tanan nga mga bagay nagumpisagid sa paminsaron. Kung maminsar ka, pigado ka gid. Di mo kaya maminsar nga makaangat ka sa pangabuhi. Nung saling ko, Lord, dugay naman ni sila may mga Holy Ghost na damo sa ila. Anong kulang base amuning i-deliver sining aga. The best is yet to come. Mali mo man, mabasa niyo pangunahuna ni Pastor, ni Bishop. Kung hindi siya mag-share, nga sa iya ginahuna-huna, ginahandom niya mga dagko, mga bagay sa mga buluhaton. Nga na-achieve ang mga butang ina, that started in your imagination. Amo na ka-healthy ang imo pangunahuna. And that when God is blessing you, that will be yours. Okay. Let's talk about the goals. Number 1. Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Dibla ang ginhatag ang mga pastor sa aton, evangelists, teachers, prophets, apostles, the fivefold ministry para sa katuyan until nga malabot naton ang kahimtangan nga may ara kita unity sa pagtuo. So ang aton pagtuo, I'm not talking about doctrine, and of course this is very broad. You cannot really limit the Word of God. There's a lot of areas in the Word of God to be exposed that will help anyone sa imo nga pinanglanon mangin effective siya sa imo, maybe hindi man sa iban.
Kay lain man toya nga pulong sa Dios ang kinahanglan nila. Now, in this area, to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, kadako nga ulubrahon, Bishop, nga ang tanan mga katawhan sa Dios, erase mo ang level nga mag-isa sa pagtuo. Doktrina pa lang gani nga mga basic kag common doctrine mabudlay na ya nga i-implement, institutionalize. How much more mga kuturan sa mga bagay pa nga hindi ta makita in relation to faith. Damo sa mga butang nga hindi ta pa makita mga kuturan, but God wanted us to achieve those things sa aton nga kinabuhi. Samtang nag-alagad kita sa Dios, you cannot really limit the Word of God and you cannot really limit what God can do to you. The knowledge of the Son of God, ang ihibalo sang anak sa Dios or the mind of Christ. Of course, hindi naton niya malimitahan nga diri lang ni hasta sa doktrina. Pag siling naton nga until we come, no? Until we all come, kita gid tanan. Hindi nga ang mga pastor kag ministers lang. Tanan kita mga kuturan dapat ma-reach ta ang level mga kuturan ang knowledge sa Dios. This is very profound. Hindi ko na siya dayon dali ma-expose kay malawig ini siya kung ano makuturan ang katuyuan sang Dios sa aton nga kinabuhi nga gintawag kaniya kay may purpose siya sa kabuhi mo. Kag isa dira makuturan nga gamiton ka sang Dios para sa kahimayaan niya. Pero isa sa man sa mga bagay makuturan ang kahimtangan nga maabot ka kaangay kay Kristo. Sa ihibalo makuturan sa level kag kapasidad kung ano ang Dios. Yung nakasiling ko yan, kung ang Diyos, pag kilala mo yan, gilansang sa cross, hindi mo nakita mga kuturan nga si Kristo nagpungko sa trono. Di ba? Isa kakahimtangan ang pungko sa trono nga kung natin i-describe, it is a sitting pretty life. Kaya nga ito nahibalawan mga kuturan, mag-antos mo lang mag-alagad sa Diyos. Hala, nag-antos ka. Sila enter to the narrow gate. Yati, pastor, ang pagalagad sa Ginoo, kitid man ang dalan. Kitid gani. Pero do you think nga ang ginpromisa sa Dios ang dalan nga kitid? Hindi. Kundi ang unhan sang dalan nga kitid. Kag amuna ang disenyo sang kabuhi mo, nag-agi ka lang pero hindi ka dira pakadto. Hallelujah. Number 2. Till we all come to the perfect man. Again, expand naton makuturan ang pag-insindi. Ang perfect man, hindi sa kahimtangan nga character build up. Although, pwede siya, mas nami. But I am talking to you this morning, hindi sa amuna nga bagay, hindi amuna nga area. The perfect man, di ba siling nila walang perfect. Okay na lang, walang perfect. Pero sa tutuod lang mga kuturan, pwede gid man ka i-perfect sa Dios. Di ba? The Bible tells us na ang aton pagtuo, hindi ka maluwas kung ang imo pagtuo, hindi maglabaw sa pagtuo sa mga Parisiyo. Hindi daw kabudlay ang kahimtangan. Siguro it requires perfection. But I am not talking about that. I am talking in another way. Nga ang pagka-perfect nga pag-alagad sa Dios mga kuturan, isa ka kahimtangan. Kahimtangan ang nga bagay, ang pag-alagad nga perfect. Kung sabaga ma-perfect mo ang pag-alagad sa Dios. A perfect man. In terms of character, but I am not talking it now, ang klase sang pag-alagad. Damo nagalagad sa Dios nga siling sa amigo ko, you know what, Brad? Nagalagad ko sa Ginoo, and yet I am living with the devil. Alagad ang bana ang asawa, hindi. Struggle sang bana nga makonvert ang asawa. Or in vice versa, struggle sang asawa makonvert ang bana. Kung baga makuturan kung imo insindihon, kakapoy nga pag-alagad makuturan kung hindi perfect. Pero kung nagalagad ka sa Dios, may mga pagpakamayo ang handom mo
kag imo plano ang goal sa kabuhi mo nga mag-alagad ka sa Dios, dapat makuturan kaya na naton makita ang mga bagay nga hindi pa naton makita, kay ang matudtod nga pagtuo may equivalent mga kuturan nga realidad. Ambot pila diri sa aton mga kuturan, sa inyo, ang ari diri mga kuturan nga hindi upod ang mahal nyo sa kabuhi. Would you consider mga kuturan perfect na nga pag-alagad sa Dios? Madugay ka na nag-alagad sa Dios, ni bisan isa mga kuturan, wala ka pa may nadala sa Dios. Ang gitulok sa Dios nga perfection, it speak about His work. It's not about doctrine. This is all about the work of God. Na gusto sa Dios, perfect nga pag-alagad sa Dios. Ang isa ka disenyo sa tao nga gintawag ka, bangod may purpose sa Dios. Dapat makita naton ang katuyuan sa Dios sa aton kinabuhi nga gintawag kita niya. You have to make your service to God perfect. Alagad ka sa Ginoo, kisa nadlok kita mga kuturan, magmangaranon. Kaya kung may kwarta na kita, daw masala kita. Siling sa Biblia, the root of sin, money. Why naton ginalantaw nga ang wala money, damor pang mag-commit sang sin. Ha. Ay. Ang tao bilang tao may kwarta, damo pagin sala. You know what? Money is magnifier. Kung anong attitude may ara ka, pag may kwarta ka na, ginamagnify niya na. Sa wala ka pa kwarta, dalok ka, bisan may kwarta ka pa, dalok lang yapon. Naglain pagid gani. But did you imagine mga kuturan kung giver ka, bisan wala kwarta? Pag abot sang kwarta sa kabuhi mo, damor ka nga may hatag, kay gabangod gin-bless ka na sa Dios sa mga bagay, nga nangin lifestyle mo na ang pagkapanghihatagon. Damo tayo poverty mindset. Mula dira kita nagdwell halin sa pagsugod ta alagad sa Ginoo, poverty mindset. Hindi nakita naton ang mga pagpakamayo nga para kung tani sa imo. Hindi mo na-unlock. Hindi yan na-unveil sa imo ang sixth sense nga mga bagay nga gina-imagine mo kaya kag para sa imo. Langan man may galagad sa Ginoo, galagad ko pastor kay para maglain gid pangabuhi ko. Di ba sige ta pangamuyo nga magmaayo pangabuhi ta? Kaso lang hindi ta na discover paano o hindi ka nakapaasinso. Hindi na ko diya pag-isyuhan nga base kong prosperity preacher ko. Hindi na malain, pero mas lain pagid kung hindi ka mag-prosper. Ay magalagad ka sa Dios, kung hindi mag-prosper, tulo ka bilang Biblia. Anong imo pagbanta kay Abraham pigado? Sinong model sa pagtuo? Abraham. Ano si Abraham? Manggaranon. Kakita si Abraham sa mga bagay nga hindi makita sang iban. Sino ning mga tao? Ang mga anak sang Dios. Minsan lang tabi nga ang may kwarta sala. Magbakal na sa lakyan, bugalon na si brother. Bugalon na si sister. Ay, bugalon na siya. Alangan, mangit piliton mong imo kung galingon magsakay tricycard, kaya afford mo ang salakyan. Inano. Kagisyuhan mo siya, bugalon na siya, nagliwat ya ang iyang, nagbago na siya. Ay, ikaw abi magmagaranon kung di ka magbago. Inano. Luyag naton magbago. Kaya nasun mag-abot sa aton mga kuturan, mahimo ka na tayo ng worldly. No! Damor ka mga kuturan, mangin matarong sa tubangan sa Dios, kaya ang pagpakamayo talaksan sang pagkamatarong. Di ba si Abraham gin pakamatarong? Ang iyang pagtuo gin pakamatarong si Abraham, maayo kag matarong si Abraham nga. Sino pa ang tao mangindi? Kag sino mga tao magbuyayaw sa Dios? Kung nakita mo yung kabuhi, ginpaasinso ka sa Dios. Anong testimony? Di ba ang verse 2 sa Hebrews chapter 11 nga may testimony.
Nagsugid ang dason hirasyon kakapoy kag kapigado mga lagad sa Dios. Mga lagad pa nga po mo. Hello. Pero kung sini nga anak kanami magalagad sa Dios, sa una bigado kita, pero nagtutom kami sa Dios, nagpromesa ang Ginoo, unahon mo ang gingarian sa Dios. Kag pagkamatarong ang mga bagay gina problema sa kalibutan, inugdugang na lang sa Dios. Kisa ara ta nagproblema sa nagdwell, nag-stock up ta sa mga bagay nga inugdugang. So, makasiling ka siguro, nagtutom ka, nagalagad ka sa Dios, asawa, kababataan mo nag-upod, sino nag-upod sa imo, gaka-contaminate. Diba siling sa Biblia, you are the salt. And do you know the power effect of the salt? Anything exposed in the salt will be contaminated. Kita mo, sinubong, alahas, ibabad bala sa asin, naga-fade, nagka-contaminate. Ang kabuhi mo mga uturan, ginadescribe nga, mga contaminated agents in this world that evil or has the capacity to contaminate others. That's why ang kabuhi naton makuturan, once nga na-expose ini sa mga tao sa palibot, dapat nagka-influence sila sa aton. Ano ang imo agrabyado sa pagalagad sa Dios? Tell me. Halin nga nagalagad ka sa Dios, may ginkomod ka, may ginreklamo ka, nadihado ka. So dapat mga kuturan, ginhambal naton sa mga tao sa palibot na ang pagpalagad sa Dios mga kuturan, isa ka blessed nga klase kabuhi nga aton nga ginakabuhi. Makailila, halandumon. Nagumpisa ang tanan sa mindset mga kuturan. I have to move in the next part. Till we all come to the measure of the stature of the fullness of Christ. Again, ano ang fullness of Christ? Di ba si Kristo, of course, ang portion lang ang makita ta, siling ko gina, pag nag-antos siya, mag-antos ka man. Hindi mo nakita, ng human siya pag-antos, nag-glorify siya. Amo to dapat ang isugid mo, hindi ang mga pag-antos. Sa pagalagad sa Dios, sa pag-witness mga kuturan sa Dios, hindi mga pag-antos ang ginasugid ta sa mga tao. Kundi paano mga kuturan, ginbago ang kabuhi mo, kay matuod gid man nga ginbago kita sa Dios. Matuod gid man makasugid kita, kag mga makaraise kita mga kuturan sa aton mga testimony, kanami gid sa magalagad sa Dios. Natural mga kuturan nga isugid sa iban. Nagisa kung daw diskumpiyado ka sa pagalagad nimo sa Ginoo, hindi mo lang pagsugidad mga pamilya mo, mga utod mo, parente mo, relatives mo, mga friends mo. Nga daw hindi ka bala sold out kung naangin ano ka sa pagalagad sa Dios. Ay naku, kung ano nga kahimtangan ang pagalagad ta, dapat ni naton koreksyonan. Praise God. Look at that. So as a man thinketh in his heart, so he is. Kung naminsar ka, kung ano ka, amo ka gina. Kisa hindi ta ma-maximize, Bishop, ang pagbulig sa mga buloton sa Dios, hindi ta ma-maximize ang aton panahon, kaya naminsar ka, nga kulabos ka. Kulang ka sa panahon. Paminsar pa lang, kulang ka sa panahon. Ano pang imo yalagad sa Dios, kay kulang ka na sa panahon, sa paminsaron pa lang. Paano ka makahatag sa Dios? Bangod nga sa pagwala, sa pag-umpisa pa lang, hindi ko nihatag. Kay kung ihatag ko ni, madulaan ko. Kundi hindi ka gid maghatag, kay ginaminsar ka, kung ihatag mo, nadulaan ka. Pero kung naminsar ka, nga mahatag ka, kay the more ka nga maghatag, magabalik ina. Kundi mahatag ka. Hindi nato nakita mga kuturan ang creation sa Dios. Gin-create kita sang Ginoo ya, may ara give and take. I-prove ko sa inyo, scientifically, kung hindi ka mabati sa Bible, dahil sa science. Kaya ang science daw, dali patihan. Ang science, mga kutur, gambal gidya nga dapat may pagwa, may pasulod. Kung hindi magwa ni siya, hindi mo pagwaon ang hatag mo, wala may magsulod. Kagi na kamo sa inyo, kagaling testingin bala, ang give and take nga principle, kaon lang bala kaon, hindi mo musuon.
Sadya na? Ginawa lang mo lang ginawa, pasulod. Kag hindi ka magbalik. Hindi ta nakita mga kuturan ang disenyo sa Dios. Ang tanan nagumpisa sa paminsaron. Dawi ka nag-think mga kuturan sa mga butang, amo nang nagakatabo sa imo. Kung naminsar ka nga pigado ka gid. Pero kung naminsar ka nga pakamayuhon ka sa Dios, matabo na sa kabuhi mo. Whether we like it or not. Basta align ka mga kuturan sa gravitational force sang Dios. It is just a wish. The universe will align its gravitational force to grant your wish. Arada ang sikreto. Pero pag hindi ka nabuksan sa mga bagay nga dapat mo pabinsaron, mga maayong butang, puro malaing na butang nagabot sa imo. That is the law of attraction. Whatever your mind can conceive, it can achieve. Selling in Napoleon Hills, the author of Think and Grow Rich. Anong kaya ni mo mapaminsaron sa una-una mo? Pwede mo na makuha. Back up your faith. Di ba lang pagtuo, siling sang Ginoo, kung nangayo ka mo, is ginangadaan nga ara na bisan wala pa. Believe it that you have received it already. Wala pa man, Lord. Amo na gani gitudloan ka. I-enact mo sa kabuhi mo nga daw ara na. Kay problema na sa Dios paano himuon kung nakuha mo ang idea kag punto nga imo gina-exert sa sining kalibutan. Ang bot silingon sang whatever your mind can conceive, it can achieve. Whatever God reveals to you is for you. Did you notice anong nga power in the sixth sense? Kanami ya imagine anong bagay nga pwede mo paminsaron, tuhan mo lang kakatabo sa imo. Nablang magka-lisod-lisod ka sa pag-alagad sa Dios, sa pinansyal nga aspeto, sa anuman nga kahimtangan, mangita ka na sang basulon. Di normal malang na iya may basulay sa garden sang Eden, tudloanay man to sila. Di kisa mo tana, kisa daw damo tabla basulon makuturan, oy. Wala kay ban basulon, kau galingon mo lang. Subong kanugon makuturan kung hindi mo mag-grasp ang ining mensahe nga mag-open makuturan sang another door sa level sa imo spiritual life. Hindi ka ma-improve. Imagine sa mga butang mga kuturan kung ano pang pwede ma-achieve naton sa pag-alagad sa Ginoo. Panami mga kuturan nga mag-alagad ka sa Dios, nga nagdayaw ka sa Ginoo bisan pag-abot sa balay wala tiligangon. Pero mas nami pagid ba mga kuturan kung mag-alagad ka sa Dios nga bugana ka. Diin gid bala ang pilion mo. Kung pilion mo mga kuturan mag-alagad sa Dios nga wala tiligangon, wala gid ka tigangon. Pero kung pilion mo mag-alagad sa Dios nga may pagkabugana ka tungod promesa sa Dios, matabok inaasa kabuhi mo. Gusto niyo pa? Wala na ka oras? Anong oras ka mo gatapos di? Kami dito tagalas 3. May mga maintenance na, inom na lang daan. Pwede pa? Skipan ko nila na siya. Ano? Okay, look at this. Ang promesa sa Diyos hindi pa nakita. Hindi pa nakita sa mata, hindi pa nabatian mga kuturan sang dalunggan.
Of course, kung diin mo gina-apply ini nga verse, depende. Pero gusto ko mga kuturan, influence ka mo siniaga, may mga bagay ginpromesa ang Dios nga hindi pa nimo nakita. Hindi pa nabatian. Masurprise ka na lang mga kuturan one day sa kabuhi nimo kung magtutom ka lang sa Dios. Mag-umpisa lang mga kuturan sa pag-imagine. Patrabahoon ang six senses. Imagineon mo ang mga bagay sa imo kabuhi. If that is possible to create a dream board, create ka dream board. Nag-start ka pag-alagad sa Dios, amo na imo kahimtangan, ilista mo mga bagay nga gusto mong manami matabo sa kabuhi mo. Ipaskil mo sa tubang sa tulugan mo. Before ka magtulog, basahon mo ang mga lalabuton mo sa imo nga pag-alagad sa Dios. Pagbugtaw nimo mga kuturan, basahon mo ang mga ginsulat mo. O anong gusto mo sa kabuhi nimo, isulat mo. Dira nag-umpisa mga kuturan nga i-enhance ang imo nga kabuhi sa mga bagay nga mga mayus mo mga kuturan magamit sa mga ma-inactivate mga kuturan ang sixth sense sa imo nga kabuhi. Nga mag-work siya mga kuturan nga mga bagay nga imo gintuhan hindi mo man maintindihan paano himuon sa Dios pero bangod mga kuturan may anak ang Dios nga naghimo sa mga bagay base sa spiritual nga realm mga kuturan. It's up to God how He is going to deliver what you believe. Di sugod-subong umpisahan ang mga bagay, di ba? We are serving God, mga kuturan, based sa mga bagay hindi ta makita. Ang Dios hindi nga rin nato makita, pero batsyagan ta ang Ginoo ara ang Dios, mga kuturan. Gamanan nga Dios. Amo man na siya nga Dios, mga kuturan, nga nakakita kung anong gina-imagine mo sa kabuhi, nga mga bagay nga gusto mo matabo sa kabuhi mo. The more ka i-bless ang Dios, mga kuturan, kabalo ka, sa una nga panahon, mga hinigugma, ang blessedness, mga kuturan, is the basis of righteousness. Di ba siling sang Ginoo ang mga bagay, unahon mo ang pagkamatarong sa gingarian sa Dios, ang mga bagay idugang sa imo. The more ka nga makitaan sa mga butang sa kalibutan nga ara na sa imo, mas makitaan ka nga mas matarong ka sa atubangan sa Dios. This is the logic. That means to say mga kuturan, the more ka nga ginabless sa Dios, the more makitaan ka sang pagkamatarong sa Dios. Ang problema sa aton niya, ang poor orientation sa aton niya kabuhi, nga kung nagasinso ka, nang inwardly ka. No, sir, no ma'am. Dapat ikaw ang tao nga object, mga kuturan, nga ehemplo sa Dios, kaya mag-exhibit sa mga pagpakamayo sa Dios sa imo kabuhi. The more ka ginpakamayo sa Dios, dapat makitaan ka sang pagkamatarong nga labaw sa ila. Amo ni mga bagay mga kuturan hindi pa naton makita. Hindi mo matakos. Anong mga bagay nga pwede himuon sa Dios? There are two things I wanted to deliver before I end. Number 1, renew. Permita ni ginabasa. Favorite verse na siya naton. Right? 12:1 and 2. Wala ko nagduel sa 1, kaya may extract ako sa number 2. So, that speak about magbago. Wala ka pa nagalagad sa Dios, amuning una dapat mabatian. Ang pagbago, ang revert or transformation sa Biblia ginatawag born again. Right? Kung kisa gani ang born again, misrepresent mo ni gani siya. Kulbaan ang tao magpangalagad upod sa imo kay ang born again relihiyon. Hindi niya relihiyon. Basaha bala anong born again? Requirements. Di ba? Requirements. Hindi na relihiyon, requirements. Wala ka pa magkasugod alagad sa Dios, ara na mga kuturan, by default, naka-stable na siya, nga basihan sa Ginoo nga dapat magbago ka. Kaso lang ang aton nakita nga pagbago, sa una makasasala, nagalagad sa Dios, nagbago. Akon bilang hambal, hindi nyo, kundi renew. Padayon nga pagbago. Pag kisa ang makita nato ng pagbago mga kuturan, ang aton lang spiritual nga aspeto. Ang kabuhi naton, ang way of life naton mga kuturan, wala. Dapat may transformation. Tanan nga bagay sa kabuhi naton, hindi sa lamang kuturan magkayuhan sa pag-alagad sa Dios.
Kaya kung afford mo magalagad sa Dios, kapigado ka nga nagtutom, I can guarantee you, ma'am, sir, mas matutom kapag sa pag-alagad sa Dios kung pakamayuhon ka sa Dios. The more mo mafinance sa mga bulaton sa Dios, the more ka may time freedom magalagad sa Dios. Ang poverty mindset, mga kuturan, kabudlay nga kahimtangan magalagad sa Dios, wala pa ganiya, trouble na. Brother and sister, ang sikreto, mindset, renew your mind. And you have to believe, may mga bagay pang mag-aabot maayon. The best is yet to come. Okay, number 2, hindi ko na ipagdugayon, basi kung nagutom na kamo. Bless, ang tawag lang. In Deuteronomy, paborito taniya, chapter 28, nami gini siya. Amo niya actually ang gina-meditate ko every year. Pag New Year ba lang, ang iban samtang nagapalupok, ako ya gina-claim ko ni. Kag very effective, pastor. Very effective. Once you know the secret, di blag ginapromisahan, although nga hindi ka ang subject sang ginasulat ini, hindi taga Israel. But again, I challenge you. Claim it. This is for you. Okay, in verse 22, sinatawab lang, sila nga i-bless ka. Hindi kaya ikog, kundi ulo. Kung imo di basahon niya nga, hindi ka na manghulam. Ikaw nang nagapahulam. Pero ang aton nga poor mentality, ang poverty mindset ha, sige dayon pangita mga kuturan sa mga bagay, kung wala ka, wala ga-prospecting ka na. Sino itong akon pwede hulman sa simbahan karon man? Nami gidna nga kahimtangan, pila na katuig sa testimony sa kabuhi mo, amo lang na pirmi ang routine, hindi na gina bala ma-improve. Nga instead nga manghulam, ikaw na ang nagapahulam. Ang verse 2, and all these blessings shall come upon you and overtake you. Sino naka-experience nga mga blessings naka-overtake? To be honest, anong imo experience? Kay sugidan ta ka sa akon. Tuod man ang blessings naka-overtake. Sa una wala ko naka-intindi. Ano ni nga blessings tuod? Nag-start ko ya, meditate na ko, Lord, naka-overtake ang blessings. Is it really true nga naka-overtake ang blessings? When I started mga kuturan sang mindset nga abundancy, na-notice namon mga kuturan, hindi ni siya, testimony ini siya. Last other months, 6 month times, every Sunday, nag-bless ako sa lakyan sa mga membro namon. Hindi madali nga record sang journey sang kongregasyon. Pero that is really true. May mga salakyan nga cash, of course laban installment. So sila ko kanami iban pamalandungan bala nga nag-amuna. Dito ko nakita mga kuturan ining ginatawag nga ang blessings naga-overtake. Kung ang imo nga mindset na align na sa gravitational force nga ginlatad sang Dios para sa aton, nagaumpisa ang mga pagpakamayo nagaabot. Hindi pa natapos ang isa, nagasunod ng isa. Mayara da sa amon mga kuturan, mga opportunity nga nagaabot, kadali sa imo makakapture sang opportunity. Nagamagnet ka sang opportunity. Ang gravitational force kisa mga kuturan, depende ini siya sa pag-define naton sang aton nga kabuhi. Kung young people ka, nga ang imo mga kuturan gravitational force, ambot kung makarelate ang mga young people. Pag ang mga gwapo kagwapa, ang mo nang imo yang gina-imagine, did you notice nga nagadamo sila? Tenga kadamo sang tao sa kalibutan, sila nang una mo manotice.
Kaya mo nang imong weakness. Amo na ya ang imong ma-grasp, ang ma-capture mo nga ma-opportunity. That is the way you express your life. Pero kung namili ka sa mga bagay nga maayo sa imong kabuhi, kag ika maayo sa pag-alagad sa Dios, amo man niya makuturan, tanan ng mga bagay nag-aagi lang sa palibot ta. Depende lang makuturan anong ginbuksan ta nga puwertahan nga naga-capture sa mga opportunity nga nagaabot. Take nga mo lang mga kontra sa espiritu yang nga mga nagalabay amo nang dali ka ma-attract. Nagadamo na sila. Pero kung ang imo makuturan nga ginatulok, ang pagtulok mo sang tao, ang pagbulok mo sang babae, sang lalaki, makuturan, mga gwapo, kagwapa, nga magpasalamat ka, Lord, kagwapo sila, kagwapa. Pero makuturan, nakita mo ang ilang akalag, nga na-endangered dira sa kalayo, makuturan, lain niya ang imo pag-intindi sa mga bagay nga nagakatabo sa kalibutan. Lain nga ma-opportunity ang makita mo, amo nang mga gravitational force nga nag-abot sa imo. Kung pagbugtaw nimo sa aga makuturan, gakurisong ka na ya. Hasta pa maghapon, makurisong ka man. Pero kung mali pa yun ka nga bugtaw sa aga, nga kabalo ka, mag-credit kag mag-appreciate sa mga kaayos ang Dios, makuturan, mag-grow ka kag ma-inspire kung anong ginhimo sa Dios sa mga kabuhi. Blessed shall you be when you come in. Na-imagine mo ang bagay mga kuturan. And blessed shall you be when you go out. Ang aton nga kahimtangan, gusto i-bless ang Dios. Wala man sila nangayo, gindecree ini sa Dios. Gindeclare ini na niya, nga mo ning imo kahimtangan. So meaning to say, kabalo ang Dios ang needs ng tao. Kag i-bless niya ka kung hasta sa imo nga pagwa. Halin pasulod pagwa. Ang aton nga kabuhi kung tuloko naton sa kahimtangan mga kuturan sa finances, pagsulod nimo sa simbahan nga ang imo yang lifestyle pigado, dapat pagwa nimo mga kuturan ang imo nga exposure, dapat manginbugana ka. Hindi kita kabalo kung paano, pero kung na-align lang imo panghuna-huna, i-bless niya ka. Now, I am going to extract mga kuturan in other way, sa spiritual nga kahimtangan. Sangara kita sa kalibutan, amo ni mga kuturan ang mga business tani, nga kabalo kita mag-deliver it sa mga butang mga kuturan, nga mangin basihan naton sa soul winning. Kung ano nga ka-blessed may ara ta. Sa nga tao mag-convert, ang Biblia nagsiling, mabless ka sa coming in. Dapat isugid ta kung ano kamaayo ang pag-alagad sa Dios. Kung ang mga nakita naton mga kuturan, ang nagagwa sa social media, ang mga bagay na nga hindi related sa pagkahimaya sa Dios. Wala may matabo mga kuturan nga maayo nga mag-aabot pa. The idea is that the best is yet to come. Paano mo ma-describe ang kahimtangan nga maayo pa ang mag-aabot? Kayang-kaya kung nagapati ka nga kaya. Pero kung nag-start ka sa mindset mo, sa weaknesses mo, nagatulog ka, hindi ginamatabo sa kabuhi mo. Kabalo ka mga kuturan kung anong matabo, mga hinigugma. Kung tapuson ko niya nga kunya nga slides, basi mag-alas 3 kita matapos. Pero mga hinigugma, gusto ko i-shortcut ang mga bagay. Ang mga butang ini mga kuturan, why God wanted us to be blessed. And there should be the best to come. Mga kuturan kay bangod, gusto exhibit sa Diyos in the last days kung anong klase ng pagka-Diyos ang ginaalagad sa mga anak niya. Biblia ang Diyos nagpromesa, siling niya mga kuturan, kung anong kahintangan ko, manginamo ka mo. Till we all come to the unity, till we all come mga kuturan to the knowledge and to the fullness of Christ mga kuturan, ang pagkahingpit sang Dios hindi nag-stop dira sa cross. Ang pagkahingpit sang Dios nagabot sa isa kahintangan mga kuturan nga ang pag-alagad sa Dios malipayon kag hindi naga-struggle.
Ang mga panahon sa pagalagad naton sa Dios, kung sa din mabatyagan ta ang presensya sa Dios, isay na mga kuturan kapag hikot sa Dios nga empower kaniya. Ginpabatsyag kaniya mga kuturan nga real siya mga kuturan. Kag hindi lang nag-stop mga kuturan dira sa Holy Ghost ang pagalagad sa Dios. Mga hinigugma kung puno ka sa Espiritu sa Dios, kag trouble ang imo mga kuturan nga finances, problema magyapon nimo. Nga may mga tao mga kuturan nga mga puno sa Espiritu pero diin sila subong. You have to be practical. Tanan nga mga bagay mga kuturan naga-complement ini sa aton. Mas nami magalagad sa Dios mga kuturan starting today. Nga kung ginpuno ka sa Espiritu sa Dios, ginapakita niya mga kuturan, God is going to enable you. He is equipping you. Mga kuturan, gina-unlock niya ang mga potentials nga para sa imo, and that is all for the glory of God. Gusto mga kuturan mahimaya ang Dios sa imo nga kinabuhi. Paano mamahimaya ang Dios sa imo kabuhi? Kung ikaw mismo mga kuturan nag-struggle, dagantos, wala ka gani na mahimaya pa ang Dios. Nga, you are not properly transformed. Renew and start new. Then be blessed. Pagwa naton sa sining simbahan mga kuturan, amo na ang real life nga exposure naton nga nag-attract sa iban. Start to bless. Ang mga tao sa palibot mga kuturan, hindi pagtulo ka ang weakness nila. Ma-offend ka lang. Tell this world that they are blessed. Why you can tell these people they will be blessed? Because you are blessed one. Sa ato nga kabuhi mga kuturan kung kisa, nagarelay kita sa sitwasyon, nga kung may problema ka kinawala, kaginpahulam ka, wow, na-bless ako. Pag na-bless ka mga kuturan, abi na mo, amo na isang blessing. Sa tutuod lang, ang matutuod nga blessing, ikaw. When you meet somebody to unlock what is your potential, hindi ang ginhatag niya. Pero kung may tao nga naghambal mga kuturan, anong may kapasidad nga ara ka bilang anak sa Diyos? And then your life will change. That is the real you. Amo nang matutuod nga blessings. Pwede ba naton handumon mga kuturan nga ngaton kabuhi mga kuturan sa pagalagad sa Dios. Hingpit kita mga hinigugma nga mahimo naton ang pinaka the best pa naton nga mga buluhaton. When God starting to bless you, you will really be blessed. But before you are blessed, you have to believe it in your life that you are really that person blessed by God. If you believe you are blessed, you can go anywhere in this world and tell the people that you are blessed. Greetings pa lang sa aga mga kuturan. It's a blessed sense. Blessed. Greetings. Let's start new. Umpisahan naton ang aton kabuhi nga nakapahayag kita sa kabuhi naton nga kita mga tao may ara nga wala sila. And you have to be proud of it. Hindi ka magluya mga kuturan kung anong kahimtangan may ara ka. Start lang sa mga bagay mga kuturan nga napamatian naton siningaga. May promesa ang Dios. We always hold on it. Mga butang, mga katuran nga nagsiling ang Diyos, the best is yet to come. Sa anuman ang mga bagay, kaimtangan mo sa kabuhi, claim it right now. Lord, I believe the best is yet to come. In the ministry, the best is yet to come. In your personal life, the best is yet to come. In your dreams and vision in your life, mga katuran, believe it and claim it right now. When you come forward this morning in the altar, as we all stand, praise God. The best is yet to come. Kanami handumon mga kuturan, nga ang Diyos nga ginalagad mo, Diyos nga gamhanan, may kapasidad, nagpromesa, nga ang maabot sa imo, mga mahayong butang. God is able and capable to make your life more blessed. Oh yes, Lord. Come on. Hallelujah. Come on, hallelujah. Let us worship the Lord.
Praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. Pwede ba itaas ni mong imong kamot sa Ginoo? Your name is great. And say it to God, Lord. Thank you. You've set and your mindset sa akong kabuhi, Ginoo, sinigatak na. Salamat, Lord, sa imo mga pulong nga nagbukas sa akong langitnon na kaisipan. Ang rason kung nga nagpabilin ako sini nga sitwasyon tungod sa akong kaugalingon nga paghunahuna. Apan salamat, God, hallelujah, sa kaayon nimo sa akong kabuhi. Wala ka nagmamayang, Ginoo. Naghatag ka sa bago nga paghunahuna. Naghatag ka sa bago nga direksyon. Naghatag ka, Lord, hallelujah, sa bago nga paghandoy sa akong kinabuhi. Lord, praises to your name. Glory to your name. Come on. Oh Lord, for your name